Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Tiyuhin ng matay sa trabaho, pinakremate ng amo, pamilya hindi sinabihan, abo na lang ang inabutan, drug addict na nasa watchlist daw, laging nag-aamok at perwisyo na sa mga residente. Sagot ng barangay, good boy naman daw, driver lang ako pero ako ang pinarusahan, lisensya ko kinumpis ka ng LTO dahil sa kolorum daw na truck ng kumpanya. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Nga po pala si Glenda Carreras, lumalapit sa pambansang sumbungang Bitag Help Desk upang ireklamo ang Tambo Rice Mill at Bilyarin Funeral dahil sa krinimit nila ng walang abiso sa amin na kapamilya. Sir Ben and Sir Carl, sana po matulungan niyo po kami. Salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Okay mga boss, una sa lahat, napakahalaga ng pamilya sa ating lipunan. Pinaka-basic structure po ng ating lipunan ay family. Kaya nga may sinasabing mga kabahayan na naglalaman ng mga magulang, ayan po yan, may mga anak. Pag tayo po ang lipunan na wala na pong pamilya, ano pa pong ibig sabihin ng mga kabahayan na yan? So, ano naman yung sinasabi natin pag ang isang pamilya ay nawala? Nagdadalamhati po yung mga naiiwan. Ito po yung storya na pumunta po sa atin, humihingi ng tulong dahil ayon sa kanya, krinimate man lang daw na hindi nila nalaman yung kanilang, yumaong, kamag-anak. So, kasama natin ngayon at kausapin po natin, naintindihan niyo po, siguro, kakaiba po ang dating ng aming public service. Sa live dito sa studio, okay Carl, gusto kong sabihin sa iyo, okay, hawakan natin to na maayos para nagkakaintindihan, ano? Yes. Okay, kasi mahalaga talaga yung family. Okay, kasama natin live sa studio si Glenda Carreras. Magandang umaga sa iyo, Glenda. Magandang umaga po, sir. Well, masakit mapakinggan na yumaong isang pamilya na hindi nalalaman, nalaman lang natin na yan pala yumao na at ang nalaman natin sa Facebook lang. Opo. Okay. Itong yumaong pamilya, ikaw pamangkin. Opo. Uncle mo to. Opo. Okay. Nalaman mo na lang siya yumao na sa Facebook. Opo. Okay. At pagkatapos ng nalaman mo na nasaan nilagak ang kanyang labi. Na andun po sa tambo pa po ng time na yun nalaman namin. Okay. Paano mo nalaman? Sa pinsan ko din po. Sa pinsan Tumawag mo? din po sa amin. Pinsan mo. Okay. Yung iyong yumaong uncle nagtatrabaho? O dati po noon, Okay. po. Pero saan siya, paano mo nalaman na yumao siya? Pumanaw siya? Tumawag po kasi yung pinsan ko Pinsan mo. na Paano nalaman ng pinsan mo sa na... post lang po. Ha? Post lang sa po. post, pareho kayo sa post. Itong uncle mo na to, kapatid ba ng tatay ninyo Ng to? mama ko po. Ng mama mo. Ibuto ba yung mama mo at yung yumaong uncle nyo, maganda ang bang relasyon? Nag-uusap ba? Sa mga nakaraan taon po na to, hindi po. Kasi wala pong cellphone yung tito ko. Okay. Yung tito mo ba, 66 years old na, pero parang may anak ba? May pinsan ka ba sa tito mo? May anak po, 2. Alam ba ng tito mo, okay, ng mga pinsan mo, kung saan naroon yung tito mo? Alam po nila. So, alam ba nila yung tito mo, yung uncle mo ay yumao, nagtatrabaho sa rice mill? Nung nagtatrabaho po, alam po nila. Pero ngayon namatay, hindi na po nila Okay. alam. So, alam nila, nabibisita ba nila, 66 years old na nagtatrabaho, medyo ba nagkakausap-usap ba? Tinanong ba ng iyong nanay o kumusta naman si tito mo? Ganon. Medyo po kasi, sir, matagal na talang hindi kumukontak yan sa amin. Bakit hindi siya kumukontak Ayaw sa'yo? po umuwi ng Bicol yan eh. Bakit ayaw niya umuwi ng Bicol? Ayaw daw po niya sa probinsya. Ayaw niya sa probinsya. Ayaw niya sa probinsya o ayaw niya doon makita yung mga kaanak? Siguro po. It's okay. Kaya kita kinakausap ng ganito, sa akin, kapag medyo hindi nag-uusap-usap ang mga pamilya, may alitan, kung minsan may isa dyan, humihiwalay. At pag humihiwalay, sadyang humiwalay siya, at ayaw niya sigurong kusa siyang lumalayo. Opo. Ito bang tito mo lumayo sa inyo? Sadya siyang lumayo at pumunta ng Maynila, walang pasabi-sabi, na hindi man lang sinabi sa kanyang mga anak, nandito na ako sa Manila, magtatrabaho na ako.
sa warehouse, ganun na lang. Dati po, umuwi siya sa amin nung medyo tagal na po Kaya talaga. kita tinatanong ito kasi importante, hindi naman ikaw yung anak. Dapat Opo. yung anak nito nakakaalam bakit ikaw pamangkin, ikaw ay merong pakialam at ikaw ay may parang may concern doon sa sinasabing kalagayan ng tito mo na nakremate na. Anong ginagawa ng mga pinsan mo na anak ng tito mo? Wala na po kasi kami contact doon. So, hindi naman ikaw yung anak niya. Hindi ko So, na- alam ba ng mga pinsan mo na yumao ng kalantakan? Parang hindi po alam eh. So, bakit hindi nyo kinokontak yung mga pinsan mo? Hindi po namin alam kung saan sila pupuntahan sa ngayon. So, kayong pamilya, watak-watak na hindi nagkakaalaman? Kasi yung pong ano... Hindi, yung- kaya kita tinatanong dito, hindi ng dahilan. Sagot mo lang, oo o hindi. Hindi ko po alam ang masyadong ano. So, matagal paano na po mo siya. nalaman na ang tito mo ay namatay sa pinsan mo Opo, at yung opo. pinsan mo nalaman sa post? Opo. Pero alam mo, nagtatrabaho ang tito mo sa warehouse. 66 years old na. Opo noon. Binibisita niyo ba? Opo. Tinatawagan niyo? Dati noon po, nagkausap Nakikita po niyo siya kung anong kalagayan Opo, niya sa warehouse? Nabisita mo? kami. Noon po, nagkita kami dati. Kailan noon? Mga 2020 pa po. Nakita ba ng kanyang mga amo na 2020 na ikaw yung kamag-anak or sino man? Ay hindi po, nagkita lang po kami Okay, sa ano. nakita kayo. So nagtatrabaho siya, ano kayang nakasulat doon sa kanyang file na siya nagtatrabaho bilang isang helper o ano man ang kanyang katungkulan sa loob ng warehouse na kapag siya'y emergency, hinugod sa ospital or namatay, sino ang kukontakin? Dati po, sa pinsan ko na andun sa Abangan doon siya Kaya nga, pumupunta. nakalagay ba sa kumpanya kung sino ang kukontakin in case of emergency, nagkasakit, or in this case, pumanaw, sino ang kukontakin? Wala po siguro, kaya hindi O wala napunta. siguro, wala silang alam. Nakausap niyo ba, ma'am, yung kumpanya? Hindi po. Nitong ano lang po. Okay, so kaya ka pumunta sa amin dahil nalaman mo yung maunang. Opo. Alam na ba ngayon ng mga anak ng dipunto na mga pinsan mo ang kanilang ama yumao na? Wala po. Di pa po nila alam siguro. May pakialam ba sila sa tatay nilang yumao? Wala po akong alam. Walang kwenta mga anak to. Kaya nga po. O ngayon, so ikaw ngayon ay nandito. So anong matutulong namin sa iyo? So, ano po? Yung bangkay ng pinsan, hindi na bangkay, na Hindi na cremate po na, kasi hindi na. cremate na eh. Mhm. So bakit ka nagpunta sa amin sa Bitag? Paano nga matutulong namin sa iyo? Ano po kasi, yung parang masakit lang sa ano namin. Kasi agad-agad naman po kaming pumunta para lang makuha yung Bago ka bangkay. pumunta riyan, epekto ng problema, dahilan ng problema, saan ka nung nabubuhay pa ang tiyuhin mo at yung mga anak mo? Huwag ka munang magdalamhati ngayon at meron kang sinasabi, bakit? Nasaan kayo ng mga panahon, ilang taon na siya nagtatrabaho roon, ni wala man lang kayong pake, 6 na pumunta roon, 6 na taon, ni wala man lang nagsasabi, ni hindi man lang alam ng anak na dapat yung unang makikialam yung anak, hindi ikaw. Kasi pamangking ka lang eh. Opo. Anak niya yun eh. So may galit ba mga anak niya sa kanya? Naghiwalay po kasi yung Ayun. asawa. Dala yung anak niya ng Okay, nanay. so hindi na natin dapat pakialaman yan. Yan ang ibig kong sabihin. Na punto de vista na hanggat nabubuhay pa yung tao sa mundong ito. Okay? Yung sinasabing the living years, namnamin ninyo. Ayusin ninyo. Natural yung magkakaroon ng away-away, kung minsan di pagkakaintindihan. Pero alam nila kung saan sila makikita, bawat isa. Ito talaga wala eh. Parang tingin ko ayaw malaman ng dipunto kung saan siya, ayaw siyang makita. Ngayon, gusto mong makuha yung abo. Opo. Yun lang ang gusto mo. Meron ka bang narereklamo patungkol dito? Sinong nirereklamo mo? Sino yung paano ka namin matutulungan? Ang ano lang po namin, kasi nagpunta po kami sa Tambo, Mhm. hindi daw po sila nagpa-cremate. Sino nagpa-cremate? Tapos punta naman po kami sa Bilyarin, hindi daw po sila. Sige na ganito, tapos na eh, na-cremate na Opo eh. nga. So, anong gagawin natin ngayon sa labi? Iuwi na lang po namin yung ano. Ayun. Mhm. So, nakipag-usap ka ba sa rice mill? Pumunta po kami, ayaw makipag-usap ng ano. Okay. Nakausap ng Pambansang Sumbungan, Help Desk, pakilalang Secretary ng Tambo, Rice Mill na si Hart. Ayon sa kanya, hindi na nila empleyado si Godofredo at isa lamang itong homeless na tinukoy nila
bilang palaboy sa kanilang lugar, nagmagandang loob lang daw ang kanilang kumpanya para tulungan si Godofredo dahil pagkakaalam nila ay wala itong pamilya. Nagambagan para yung kumpanya para magkaroon ng pambayad sa funeral at desisyon ipakremate na lamang ito kaysa magpalagyan ng mapaglagyan ng bangkay. So parang wala talaga, nobody Jando. Kaya bunso yung tiyuhin ninyo. Opo, sa lahat. Okay. So dito sa parting to, gusto mo lamang makuha yung abo? Binibigay naman po nila. O bakit hindi mo nakunin? Ang problema po, kasi yung birth certificate, hindi muna namin po malakad-lakad kasi Parang birth certificate, abo na eh. ipapunta doon. Okay, kausapin mo lang si Gilbert Diaz ba? Si Chief of Police, tingnan mo lang siguro, Carl, kung ano makikita. Sige. Kausapin natin ngayon si Chief of Police ng Bukawi Police Station, Police Colonel Gilbert Diaz. Magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, sir. Good morning po, sir. Yeah. Colonel, ang dahilan ng pagtawag namin is para malaman lang yung facts of the case, yung dito sa nangyari po sa sinapit ng kanyang tito na kung saan namatay po sa trabaho for natural causes na inatake po siya. Ano po yung pagkakaalam ng ating Bukawi Police Station dito sa nangyari sa sakop niyo dyan, sir? Yes, sir. Noong July 2, 2026, sa around 11:40 a.m., tumawag po yung sa barangay, sa Tambo Rice Mill, Intercity, Wakas, Bukawi, Bulacan, informing us na meron niyang patay doon sa area nila. And then, nagpa-dispatch po tayo ng investigador para investigahan. Okay. And we found out na yung tao, according doon sa secretary, hindi naman daw nila talaga empleyado. Kumbaga, dahil walang matuluyan. Parang kinupkop na lang nila. Kinupkop na lang nila. Mm. And then, doon sa area nung namatay yung tao, sa mga pag-aari niya, may mga nakita kami na mga reseta ng gamot galing sa center na nagsasuffer siya ng parang sa sakit sa paghinga. Okay. And then during that time, in-inform namin yung secretary at tinawagan yung Villarin Funeral Homes na kontakin yung family kung meron man kasi sila yung nasa vicinity. Okay. Pero as per doon sa mga nandun, hindi nila kilala yung, kumbaga yung tao is kilala, kinupkup lang nila, pero yung family or relatives is wala silang pagkakakilanlan. Okay. Sir Ben. So, Colonel, nakita na po namin kung anong ginawa po ninyo. Anyway, cause of death, natural cause naman. Nagmagandang loob yung sinasabing rice mill. At hindi natin sila masisi kung sakaling pagkukop-kop, it's a good Samaritan. Ay palaisipan po sa amin kung bakit po nangyari ito na may mga anak pala to sa Bicol at ang nandito ngayon yung pamangkin Sir. sa loob ng 6 na taon, tsaka lang nila nalaman, kakalungkot, nung nakremate na. Dahil wala naman talagang next of kin na doon sa sinasabing kumpanya. Sir, ano matutulong po natin dito para sa iyo, Colonel Diaz, sir? Sir, kung ang kailangan lang po nila is yung death certificate, pumunta na lang po sila sa amin dito at sasamahan po namin sila sa records dito Sige, sa sir. Bukawi Okay. para ma-issue po yung, makuha po yung death certificate. Okay, sir. Pangalawa, sir, at this point in time, nakremate na po ito, ano pong gagawin din dito? Pagbabayarin ba yung pamilya, next of kin? Dahil pag cremation, mas sino pong... Actually, sir, yung mga tauhan doon sa rice mill is na nag-ambag-ambag. chip-in sila, Okay. nagpatak sila para mabayaran yung... Ayun. sa- Talagang, kumbaga, good Samaritan, nag-ambagan po sila, ha? Yes, sir. Alright, okay. So in other words, ito yung typical na kung sa bansang Amerika, parang ano po sila, sir, eh? Parang ano lang, parang help wanted lang. Sige, diyan ka lang, tutulungan ka namin. Pero wala silang record ng tao dahil out of goodness and kindness doon sa taong nakikita kaysa maging homeless, parang ganon. Tama? Di ba, sir? Yes, sir. Tama po, sir. Alright, sige. So, hawak po ninyo yung ID ng tao, parang pagkakilanlan naman siguro, may natural, parang yan ganyan, sa ganyan yan. So, dito po sa parting to, palaisipan po sa amin kasi, bakit
bakit wala po siyang pamilya, may nasabi man lang sa kanyang kumpanya, nag-ambag-ambagan pa yung mga kasamahan niya para doon sa pag-cremate ng bangkay. Diba, sir? So, sir, tulungan na. May bayad eh. Siguro, Carl. Sige. Sir, diyan ka lang muna, no? Kausapin mo kaya ito sa ano naman, sa representante ng Erlinda Villarin para makakuha natin yung pamangkin. Sige, kausapin natin yung sa kabilang linya si Joel Alarcon, representative ng Erlinda Villarin Funeral Homes. Magandang umaga po sa inyo. Hello po, Sir Joel. Okay, di ba? Nandiyan Kung ba? wala Okay. po si Joel. Colonel! Andiyan ba si Colonel? Colonel, pwede ho ba makuha yung abo ng sinasabing dipundo na namatay? Yes sir, kung doon nga po sa may nakita po naman kaming official receipt na inisyo ng Villarin Funeral Home. Okay. Pwede pong basta yung Okay. pamilya So, na in other words, sir, kasamahan pwede namin. pong makuha dahil bayad na. Parang ganon. Yes sir, yes sir. Alright. Okay. Okay na ba sa'yo? Makukuha mo na. Makakatulong sila sa death certificate. Sa susunod kasi, baka may natitira pa kayo mga kaanak dyan na alamin nyo kung saan sila. Kasi kung sakaling may nangyari, hindi na kayo titingin sa Facebook tapos makikita ninyo sa Facebook na lang. Nalalaman ninyo pag wala na. Pero nang nabubuhay pa, alam pa nalalaman na lang at saka medyo all of a sudden, interesado na kayo. Natural yun. Pero ibig sabihin mas maganda. Sana kung yung nanonood po, ganun na lang po siguro ang inyong gawin. Habang nabubuhay pa, while in the living years, kung sino may mga kamag-anak ninyo, hanapin po ninyo para kahit naman ganun, hindi na kayo parang malilito. Tulad na nangyayari nito, okay na ba sa inyo? Makukuha mo na yung abo, ha? Okay po. Pero sa susunod, pakisabi doon sa mga anak, pambihira naman sila. Dala po kasi ng nanay. Dala po kasi ng nanay niya kaya hindi na namin po. Hindi na yun. Naghiwalay po Ilan kasi taon sila. ng mga anak? Mga 37 po. Ang lalaki na nila eh. Opo. So wala silang pake. Wala. Di ba? Wala silang pake. At least ikaw may pakialam ka. Napakabait mo na bata. Siguro mahaba pa ang buhay mo sa mundong ito dahil merong natitirang pagmamahal sa iyo ang tito mo. Yan ang pangako ng poong may kapal. Okay? Pag meron kang pakialam, mas mahaba ang buhay mo sa mundo. Swerte ka pa. Okay, Carl? Yeah. Okay, with that, pasalamat na po tayo kay Colonel Gilbert Diaz at saka dun sa representante ng na mukhang pipi. Maraming salamat. Okay, Carl. Okay. At magbabalik tayo, ito pa ba susumbungan, Bitag? Okay. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Driver lang ako pero ako ang pinarusahan. Lisensya ko kinumpis ka ng LTO dahil sa kolorum daw na truck ng kumpanya. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Pinupuntahan, Maruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. kinukompronta, Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo. Si Bitag ako. Maharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. kinakatakutan, Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. ginagalang, Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now.
Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Ngunit hanggang ngayon, July na, wala pa rin po. Parang pinapakasa lang po ako ng aking kumpanya. Isa po akong driver sa isang trucking company. Ako po ay lumalapit sa inyo upang humingi ng tulong sa aking naging problema. Dahil po ang aking lisensya ay na-confiscate at na-suspend ng 1 year ng LTO. Dahil ako po ay nahuli noong January 2026. Sa dahilanan na pupeki pala ang mga papeles ng truck ng aking dala. Kaya ang aking lisensya ay na-confiscate at na-suspended ng 1 year ayon sa LTO. Sabi sa akin ng aking kumpanya, simula nang ito'y mahuli, sila na daw ang bahala dahil may kausap daw po sila ng taga-LTO na mag-aayos nito, na maayos ang aking lisensya. Puro lang po nila sinasabi ay mag-antay. Ngunit mahigit 6 na buwan na po ang nakalipas, wala pa rin pong malinaw na update. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Alright, so kasama natin yun, itong mismong driver na nagre-reklamo, itong si Angelo Malagamba. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, sir. Alright. So, ikaw ay nahuli ba via checkpoint? Tama? Yes po, sir. Okay. Ang mga violations mo ay colorum at... Colorum, unregistered po, sir. Ano pa? Tapos yung mga unauthorized mga defective device mo ng sasakyan. Okay. So yun ang mga yan. So driving without valid driver's license / conductor's permit. Okay, unang-una, ano yung binabanggit dyan? Without license? Wala kang dalang license? Ano po kasi, sir, ang license ko lang po is non-pro. Non-pro. Opo. So kinuha ka ng kumpanya kahit non-pro lang yung lisensya mo? Since yung nag-apply po kasi ako sa kanila, sir, helper lang po ako. So yung kuya ko po dati andun, yung Okay, dalawa ko so po kuya. nag-aral ka mag-drive, then Yes kumuha po. ka ng non-pro, then alam ng company na non-pro Then lang nung lisensya nag-apply mo? po ako sa kanila, may lisensya na po ako. Hindi, pero alam ng kumpanya Yes na po, alam non-pro. po. Opo. Tama? Okay. So pinag-drive ka pa rin kahit non-pro ka? Opo. Kasi po, mga ilan months pa po ako nag-helper po ako nung kinulang po sila sa driver. Yun po, inano po nila ako na... Okay lang yun. Okay. Sige. So, siguro pakita natin ulit yung mga violations isa-isahin. So, yung driving unregistered, motor vehicle operating without with or defective, improper, accessories, private MV operating as a PUB without authority from LTFRB. So, kung 4 or 4 or 3 to, isa lang yung sa'yo, the rest sa truck na mismo. Opo. Okay. Ngayon, ano sinabi ng kumpanya? Puro lang po sir eh. Ang sinasabi lang po nila, may kausap daw po sila sa LTO na nag-aayos. Since, So pinaayos nila yung driving mo? opo, ayun po. Silang tumulong sa'yo? Ayun po ang sinasabi nila, sir. Simula po nung nahuli ako nung January 30, bago po yun, kinabukasan halos linggo-linggo, inaano ko na po sila, Okay, ina-update. sige. Balikan natin ng konti. So alam nila na ang driver license mo ay non-pro. Yes po, sir. Okay. Tapos tinulungan ka nila na kumuha sa LTO ng pro. Hindi pa po, sir. Wala pa po akong pro. Wala ka pang pro. So non-pro ka lang. Yan po. So yan ang alam nila na non-professional. Yes po, hindi sir. ka professional. Okay. So nung mahuli ka, lahat ng violation sa iyo, ang kasalanan mo, non-pro ka lang. Yes po, sir. Lahat ng mga kasalanan doon ay hindi na, kumbaga, puro na sa kumpanya. Tama? Yes po, sir. Yung driving na defective yung vehicle mo, tapos sabihin natin yung unregistered, wala, lahat. So pakiulit nga, papabasa ulit ito. So ang kasalanan mo rito, driving without valid license. Dahil non-pro siya. Non-pro, okay. Pero yung number 2, unregistered motor vehicle, okay, hindi ka rehistrado. Yung motor vehicle without, operating without defective, with defective and improper authorized accessories device. Ikaw ba naglagay ng mga accessories na yan? Hindi po, sir. Sila yun. Sila na Okay. po yan. So, tapos a private motor vehicle operating as a PUB without authorized. Okay. So sa 5 patingin nga ulit kasalanan. Sa 4 na violation, 3 sa kanila, 1 sa iyo. Tapos ang nakalagay, license suspended. Yes po. Hindi ba naman tokwat ang mga kalokoy na to? Bakit sinuspend lang ang license mo? Bakit hindi na lang in-impound yung truck at pagkatapos ang license mo
Nagsinuspend ka siguro. Siguro, tinawag ka muna, bakit ganito, sinunod mo lang yung company mo. Opo, sir. Pero alam mo na lumalabag ka ng batas. Yes, alam ko. So, alam mo na yon. Okay. So, dyan. Siguro, itong kausapin mo, Carl, on the cellphone, si Alvin Manansala, para tanungin mo nga sa kanya. Kasi sinasabi nitong si Angelo, alam naman nila non-pro siya, pero pinag-drive pa rin siya. At pagkatapos lahat ng violation sa 4, 3 doon sa kumpanya, isa lang driving, di valid license. Yeah. Sige Sir Ben, kausapin na natin ngayon itong si Alvin Manansala, Head Manager ng 10X Enterprises One Person Company or OPC. Magandang umaga po sa inyo, Alvin Manansala. Good morning po. Good morning po, sir. Opo. Alvin Manansala, ako po si Carl Bitag, co-host po ni Sir Ben ngayong araw. Sir, ano pong panig or masasabi ng ating company regarding dito sa inyong driver na napatawan ng patong-patong na problema naman ng inyong sasakyan? Ano pong masasagot ninyo? Actually, sir, unang-una po, humihingi po siyempre ang kumpanya ng paumanhin doon sa nangyaring insidente. Nung time po na-apprehend po si Kuya Angelo. And upon checking nga po, aminado naman po, sir, yung company na may pagkukulang po talaga doon sa patungkol doon sa documentation and everything na nakita po siya doon sa truck po. Kaya po nung time, sir, na na-apprehend po siya na na-report, syempre po nagkaroon ng ticket, and then ginawa po natin, may in-house din po kasi kaming nag-aasikaso ng mga ating Matanong mga... ko lang, sir, kailan po nangyari yung apprehension niya na nasuspend ang lisensya niya? Kung di po ako, sir, nagkakamali, parang first week ng February po ba o last week ng January? Hindi po ako Last week nagkakamali. ng January 30, parang ganun nagkaroon po. daw ng checkpoint, napatawan siya ng violation. Ngayon, sir, I think 15 days daw para mai-settle ang violation. Inasikaso niyo ba nung time na yun? Actually po, tinry po namin, sir, totoo lang po kasi umabot po kasi sa 255,000. Yes, so sinettle niyo ba, sir? Hindi. Opo. Hindi niyo na-settle. Na-settle po, sir, pero late na po naming na-settle. Kaya medyo... Paano na-settle, sir? Po? Hindi pa rin nare-release ang lisensya hanggang ngayon? Or hindi pa rin natatanggal yung suspension? Yung suspension. Yun nga po din, sir, gawa lang yung kausap ko rin po sa LTO, nag-follow up na rin po ako doon Di ba sa dapat, kanila. sir, Pero, parang pupuntahan lang naman sa LTO to settle violations? Ano to, may kausap kayo sa loob? ano po, sir, parang di ba po parang may in-house po kami dito sa opisina din. Siya po yun yung kausap namin. Papunta naman po doon sa LTO. May kausap ba kayo sa loob? Yun lang naman. Directly po, wala naman po. Kasi usually may area naman ng LTO kung saan ka magsisettle ng fines. Bakit napakatagal-tagal ng panahon? Opo, yun nga rin po yung Kasi sinasabi mo sa akin, sir, nagpa-follow up ka sa tao. Ang gusto ko lang naman maintindihan, sa tao ba o sa mismong binabanggit niyo nababayaran dapat yung fines? May office or department sila para dyan. Opo, tama po. Bali po, ang kausap ko po, sir, kasi dito yung in-house po namin na nag-aasikaso po ng mga huli. In-house nyo na taga-LTO, in-house nyo na fixer. Hindi po. Yung parang ganun po, sir. Yung siya rin po yung tatakbo. Papunta doon So sa in-house LTO fixer, parang ganun, sir. Parang ganun Parang po. ganun, Opo. fixer, So, fixer. nagpa-follow up lang din po Ba't kami. kayo, sir, doon. kumuha Sir, ng fixer? May fixed price naman ng LTO doon sa babayaran na violation. Anong gagawin ninyo? Babayaran Ano ng po, tao na mas parang- mababa para ma-settle yung violation? Hindi po. Kumbaga para po siyang runner style po, sir. Hindi, sir. Kumbaga Hindi parang yung yung... runner style. Pero yung sa akin, may 200 plus thousand na kailangan bayaran. Bayaran ba? Ang tanong Apo, dyan tama. is, nabayaran nyo ba yung 218? Sabi nyo, parang nalalakihan kayo. So, anong ginagawa ninyo na iba? Hindi, yun po. Ang ginagawa po namin, kung sakali pong yung in-house po namin ay makatakbo po doon, Kung sakali ang magkano po in-house yung kailangan ninyo, may bayaran? ibaba yung presyo. Sige, ganito. Ganun po ba? kung Okay. Sige kung po, sir. ganun, Ibibigay ko po, mapag-usapan sir, yung po. telepono kay Sir Ben Bitag para makausap ninyo direkta. Alam mo, ikaw, Alvin, kanay, pinakikinggan kita. Ang dami mong palusot. Makinig ka. Apo. Ang pagbibigay ng prangkisa, pribilehiyo, hindi karapatan. So ngayon, sumunod ka. Okay? Huwag mong baluktutin yung mga bagay na malinaw. Pagbabaluktot ng batas yan, bending the law. Si Bitag ang kausap mo, ha? Si Bitag ang kausap mo, nambibitag kami. Apo, sir. Apo. Ngayon, simple lang naman. Etong pobreng nagtatrabaho sa inyo,
Lisensya niya ang nasuspinde, samantalang kasalanan ninyo. Kasi pinagmaneho ninyo siya. Alam niyo naman ang kanyang driver license, hindi naman professional. So lahat ng mga violations na sa loob sa pangkisa ninyo, pero ang license niya sinuspend. Tanong, alam mo ba to? Opo, sir. Okay, so manager ka. Alam ba ng may-ari ng kumpanya na ganito ang nangyari or magbabayad ba kayo or ano bang gusto niyo? Nag-aantay ba kayo ng fixer, maayos sa loob? Gusto niyo i-shortcut? Yun bang gusto niyo sabihin? Hindi naman po, sir. Kasi So anong inaantay niyo? Nakabayad na ba kayo ng 218,000 doon? Nabayaran niyo na? Opo. Opo, sir. Kaya nga Kailan niyo nabayaran? Ang pagkakaalam ko po, So, bakit hindi mo parang pagkakala mo? Sigurado ka, may resibo ka, nagbayad ka sa LTO, no, talagang. Kasi violation yan, dapat mo bayaran. Hindi naman po pwede magbayad ng driver mo yan eh. Opo. So, Tama naman alam mo po, bang magkano binayad mo? 218,000 pesos for violations na sinasabi natin yan? Binayad nyo? Opo, sir. Opo. Alam po Okay. sa pagkakaalam ko po. Okay, Opo. so ano pang sinasabi mo, inaantay pa ng iyong runner or fixer o errand boy o muchacho, ano pang inaantay mo? May kulang pa ba? Yun po, sir, lang po yung gusto ko lang po malaman sa doon sa kausap po. Alam mo ikaw, para wag ka nang lokohin, makinig ka, no? Opo. Para hindi ka na magmumukhang eng-eng or parang pinagtatawanan, learn your business. Intindihin mo para hindi ka na maloko sa ibaba. Kasi kung ganyan ka, maloloko ka. Anong klaseng manager ka na hindi mo man lang alam? Importante, nasa tracking kayo kung ano man yan. Alam mo yung pasikot-sikot, okay? Ang problema, lumapit sa amin dito, yung bang lisensya mo, hindi mo pa nakuha? Konsilado pa rin. Kawawa naman, sumunod lang sa inyo, tapos yung napaparusahan, driver. Samantala 6 kayo or eh. 7 months na. Nako, 6-7 months na. Suspendido pa rin. Anong kalaking nakasagasa ba siya o ano? Eh nagda-drive lang naman siya sa inyo, sumunod lang siya, empleyado to. Siguro Carl, makinig ka na sa susunod, alamin mo lahat, huwag kang tatanga-tanga diyan. Tapos pag nahuhuli, nabibisto kayo. Galit ako doon sa mga taong kapareho ninyo, nagnenegosyo, hindi alam yung negosyo. Kaya yan, nabibisto kayo eh. Tsaka sa susunod, wag na kayo mag-shortcut ha. Opo, sir. Kaya- Naintindihan ko naman po. Okay? O sige. Carl, kausapin mo si Asek na lang. Okay. Nasa kabilang linya ngayon, si Asek Marcos Lacanilao ng Chief of Land Transportation Office. Magandang umaga po sa inyo, Asek. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat na nakikinig. Magandang umaga, Sir Ben, Sir Ralph. Magandang umaga sa inyo. Alright. Asek, ako po si Carl Bitag, co-host po ni Sir Ben ngayon. Art. Asek, I Opo, think opo. narinig nyo naman ang aming conversation with one of the representatives ng company. Ano pong masasagot nyo po, sir, as part Ganito ng po, LTO sir. natin? Kahapon po, nung tumawag yung staff nyo sa akin, inimbestigahan kong mabuti. Sinungaling po yung may-ari ng truck. Naku! Ang violation po niyan umabot ng 26. Hindi po yan nagbayad ng kahit na 5 Patay. ng penalties nila. Tapos ang ginagawa ho nilang kalokohan, sir, nung nahuli po yung truck na yan, technical impound, binakbakan po ng plaka. Ngayon, ang ginawa nila, sir, pinalitan nila ng ibang plaka. Naku. Oo. Baylo! Ganun po sila ka-notorious. Kaya po nung sinabi po ng staff nyo kahapon, agad ko pong tinawagan po yung RLS natin, yung ating enforcement sa Region 4A at yung Binyan. Hinabangan po yan, nahuli po yung truck na yan alas 10 ng gabi, kagabi. So, naka-impound na po ngayon yan, yung mismong truck. Okay. Sir, sandali lang, sir. Alvin, andyan ka ba ba? Andito pa po, sir. Ang lakas ng loob mo. Saan ka umukuha ng tiba ng sikmura? Sinungaling kang putok sa buho ka. Kausap na nga natin dito yung Asek na ng LTO eh. Tapos sabihin mo nakabayad ka na. Alam mo, ang pandaraya, una sa lahat, pag ang taong sinungaling, mandaraya. Pag ang tao ng daraya, nagnanakaw na yan eh. Asan ka ron? Lahat, ginawa mo. Pag sinungaling, pandaraya, pag nanakaw, umayos ka nga. Diyos Mario Joseph, balik ka kay Asek. Alright. So, Asek, paano naman po ito, yung aming, syempre, lumapit sa amin na yung kanyang lisensya ay naiipit pa rin hanggang ngayon, gawa ng mga violations na pinataw dun ng inyong mga tao. Dahil gawa nga, of course, na may problems yung mga truck. Ano pong masasagot natin dyan, Asek?
Nung nalaman ko kahapon yan, inalam ko po kung paano ko po matutulungan yung driver. Ayun. Okay. So nakita ko naman po yung system. Kung maalala nyo ng mga nakarang panahon, parating sinasabi ni Sir Ben na hindi kasalanan ng driver, yung truck pasaway yung may-ari, pinakakarga ng mga hindi naman maayos, tapos nasisisi sa driver. Isa na ho itong pangyayaring ito. So kami sa LTO, sir, masusolusyonan na po namin yan. Papuntahin nyo lang po siya sa akin bukas, o kahit mamaya, para Ayun. po may ayos yung license niya, Okay. matanggal, ma-lift sa kanya yan. At itong truck na ho na to, talaga pong, ang ano ko nga po ito, pahuli ko po lahat ng truck nila. Yung- Nung 10X. Ito, patay. Opo. Opo. Oo. Kasi tingnan nyo, sir, nagpapalit ng ibang plaka. Naku, ibang recidivist. sasakyan. Oo. Well, Asek, mabuhay po kayo. Tuloy nyo lang po yung ginagawa niyo para malinis na yung mga taong ewan kung anong tawag sa kanila. Bahala na po kayo. Asek, I don't fault you for anything. Nalalaman nyo na lang pag ito yung nangyayari. Sa amin na lang, sir, yung pinakamaliit ang nating poprotektahan. Yung pinakamalaki dapat parusahan dahil sila yung guilty dito. Ito naman, nagtatrabaho lamang. Hindi natin alam kung may discernment ba itong si lumapit sa atin ng driver. Sa itsura pa lang, nakikita ko mukhang inosente, kailangan lang ng trabaho. Kapit sa patalim, siguro sir, bigyan natin ng konsiderasyon. Pero yung mga sinungaling at pagkatapos sinungaling na, mandaraya pa, magnanakaw pa, sige, patawan niyo po ng basura. Ibasura niyo na, parusahan niyo pa. Bahala na po kayo, Asek, ha? Patong-patong na po yan. Malabo na nila ako sa 26 violation, sir. Nabiro nyo, may kung tutusin, naka-technical impound siya. Ang ginawa, nilabas para itas ibang plaka nilagay. So ngayon, physical impound na siya. Okay. Lahat po yan, mabubulok. Alvin. Tapos yun ang... Okay. sir. Alvin, tapos na maliligayang araw mo. And, okay, umpisa ngayon, wala ka ng negosyo, wala ka ng karapatan magnegosyo at kumpanya mo. Dahil Contract nandaraya doon na lahat, kayo, contract. okay? Narinig mo na kay Asek, doon ka pumunta, wag ka doon ka, palakad ka, paluhod, doon, papunta roon sa opisina niya. Kasi sinungaling ka, umayos ka na, sus Mariosep ka. Okay, palayasin mo na yan. Bahala na si Asek. Alright. Okay, so with that said, Asek, Marcos sa kanila, maraming salamat po sa inyo Opo. at sa tulong ng inyong tanggapan. Papuntay na lang po yung driver, sir, sa office. Okay. Malilift po yan. Okay. Mabuhay po kayo, Asek. Tutulan. Alright, thank you so much, sir. Po. Welcome po. Okay. Yan na, puntahan mo na yan. Kawawa ka naman. Tsaka sa susunod, bago magmaneho, tanungin mo, sir, may prangkisa ba to? Di sir, may papel po sa amin binibigay. Pero fake. Opo, pagkatalahib po. Gusto mo puntahan natin to? Actually sir, hindi lang po ko yung nag-iisang driver, 4 ho kami ang humaharap ng violation na ganun. Matigas talaga, ano? Opo, Anong ganun. gusto mong gawin natin para makabawi ka? Ako lang po ha, lisensya ko lang po talaga. Lisensya mo. Sige. Sige. Okay, Carl. Alright. At magbabalik tayo. Itong papasusumbungan, bitag. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Drug addict na nasa watchlist daw, laging nag-aamok at perwisyo na sa mga residente. Sagot ng barangay, good boy naman daw. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili. Opo. Kinukompronta. Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod ha. Huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo. Si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Ruga, kung siya accredited, illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Got right. Give
Live what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our BTAG app now. Pambansang Sumbungan, BTAG Help Desk. Ako po ay isang concerned citizen. Ito ang taong perwisyo sa lugar namin at naghahamon lagi ng gulo. Ang estilo po nito ay mapaparinig at ginagaya kung ano ang aming sinasabi. Ang nais ko din po ay makikipala din ang kanyang gawain dito sa lugar namin, paggamit at pagpinta ng bawal na gamit. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, BTAG Help Desk. Okay, eto pong reklamo na to patungkol po sa sinasabing pinagbabawal po na gamot. Especially po, matagal na po ang BTAG, 25 years na, and marami na po kami, ilang presidente na pong nagdaan, ilang administrasyon na pong nagdaan, andito pa ang BTAG. Sa bawat administrasyon, may estilo po sila kung paano po ay etong mga bagay na kapareho na sa komunidad kapag kayo pinamumugaran, andyan pa rin, lakas ng bentahan na, ipinagbabawal na gamot ang droga. So, ano pong nagagawa ng komunidad? Nung panahon po ng ibang presidente, may presidente na ginawang yung sinasabing community intel open po na para malaman kung sino-sino sa komunidad yung balahura, kung sino nagbebenta ng ganito, kung paano. So, all that, may mga kanya-kanyang estilo. Ngayon, isang bagay lang po, ibang administrasyon po ngayon, paano po hinahawakan pag ang concerned citizen ay lumapit po sa BTAG at pagkatapos pinamumugaran kami ng bentahan bilihan na sinasabing ipinagbabawal na gamot ang droga. So, yan po. So, dito po sa parting to, gusto po namin linawin sa inyo na may magagawa po sa komunidad. Evil triumphs when good men do nothing, and when the righteous people and good people doesn't want to look straight, other look the other way, and then whatever's the wickedness or unrighteousness or abuses, exploitation, sabihin na po natin dyan, because you want to look the other way instead of looking the face straight na makikita mo, you're basically allowing the evil and the wickedness to flourish. Sino may sabi niyan? Ngayon, dito po, kakausapin po muna natin dito si Attorney Joseph Calulot. Nasa linya po siya ng telepono at gusto natin makita. Okay. Attorney Joseph Calulot, good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga, Sir Ben. Magandang umaga din po sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Okay, sir. Kami po lumapit sa inyo lamang para maintindihan po kasi ilang administrasyon na po nakatrabaho po namin. Laging PDEA noon, paborito po namin. Operasyon, panahon ni GMA, panahon ni Pinoy, panahon ni ito'y PRRD at ngayon sa panahon ngayon kami, tanungin lang po natin, ano pong magagawa ng mga concerned citizen kapag sa lugar po nila nakikita lang bentahan bilihan, ng mga sinasabing mga ipinagbabawal na droga, do we still have that kind of intel sa komunidad na parang ipinaprocess, validated doon sa sinasabing community or numbers that you can call, or how do you work now sa panahon po ng bagong administrasyon, especially dito, alam ko naman, either you operate or you rehabilitate po yung isang individual na sangkot po sa mga ganyan. So, paano po ang estilo ngayon sa administrasyon ng kasalukuyan? Sir Ben, meron ho tayong tinatawag na PIDEA hotline. Isumbong mo sa PIDEA na kung saan yung ating mga kababayan o ating mga kabarangay na meron hong nalalaman na illegal drug activity sa kanilang barangay ay maaaring sumbong. Okay. Ngayon, ito pong na inibigay po ng staff po ninyo sa ating ahensya last week, that was around Thursday or Wednesday, may ni-report nga ho sila na allegedly naghahari-harian nga daw po dyan sa barangay at allegedly nagbebenta nga daw ho ng illegal na droga. Ayun. Mm-hmm. Yung well, that being said, kasi kami, minsan, alam mo naman kasi kuminsan sa barangay, hindi ba, ay
Kuminsan manggagaling doon, depende ho, ano? Pero kung may sariling hotline po kayo, kung may sarili po kayo na makakapag-iwan po sila ng message or parang platform na kung saan nagbibigay po ng impormasyon for you to validate. Di ho ba, sir? Siguro, sir, panahon na, kumuha na po kayo ng apps, PDEA apps. Pagdating PDEA apps, para doon po pwede magsumbong. Parang ginagawa po ng BITAG, meron po kaming BITAG apps na people can leave messages by, clicking. Ito po, pwede mag-iwan ng message. Pagkatapos, tatawagan po namin. The same manner, baka panahon na para mag-iwan na po kayo ng sinasabing PDEA apps for people who'd like to report. If they want to be rehabilitated, they want to have to siguro call on the operations kasi walang kadala-dala. Nasa sa inyo po, sir. What do you think? Magandang suggestion yan, sir, yung nabanggit po ninyo na PDEA apps. And sa ngayon po kasi, we are still using this hotline na po natin sa ating Facebook page, yung ating PDEA Top Stories. Although, yung nabanggit nyo, that would be a welcome suggestion na ating pag-aaralan ho ngayon na sa tingin ho natin, magpatulong din ho ito sa ating ahensya for our bayan na mga drug activities sa kanilang mga barangay. With the app kasi, sir, pwede sila mag-iwan talaga. At pagkatapos pwede nyo silang balikan, pwedeng i-validate, pwede po pagkatapos kayo lang makakasiguro at this point in time, siguro with a certain number na pwede nyo silang balikan, pero mas maganda po, sir, yung validation ng sinasabing info na pinaparating po sa inyo. Yes, Sir Ben. Sir, siguro pwede na rin natin ibigay ito yung ating hotline. Sige, sir. Para magamit na rin ho natin kayo na katulong natin sa ating sasabi ko. Ito po yung line, yung tumbong mo sa PDEA. That's 095. Siguro, sir, ganito, sir. Ha? Ang gagawin po namin, Yes, sir, sir. magpo-produce na lang po kami ng little plug para sa inyo po for the community as public service na po yan. Ha? Parang maglalagay po kami ng parang kukunin na po namin yung hotline ninyo, kung ano pong concern sa community. You can talk and then we can siguro part of the plug na libre na po sa amin, public service po yan, sir. Ha? Makakatulong po kami. Maraming salamat to, Sir Ben, sa public service na ibigay po ninyo sa atin. Siguro itong hotline po natin, we will be giving this to your staff. Sige, sir. Okay, sige. Ang gagawin po namin, ipoproduce po namin, sir. Somebody else will have to call you and then all the things that kinakailangan para medyo right away matawagan po kayo. Siguro, sir, ito, ganito rin. Ang gagawin natin, ano? Meron po kayong bagay na pwede nyo rin po kami, magta-touch base na lang po kami sa inyo, na parang link tree. Kung meron po, kung nakakaalam nyo, parang nandyan, paglabas po kayo ng inyong QR code. Pagkatapos mo din, diretso na po sila. And then, pwede po silang gumawa ng parang mabilisan. Siguro makakatulong kami. At the same time, yung programa pong itong Pambansang Sumbungan will also plug yung hotline ninyo para sa, ito naman po siya, community service po namin para sa inyo. Okay, sir? Hello, sir? Yes, sir. Hello. Okay. Sige, gagawin po namin, sir. Makikipagtulungan na po kami for information na para naman makakadiretso na sa inyo, sir. Ha? Okay, Sir Ben. Thank you po. Alright, sige. Okay, dito sa, siguro, Carla, no? Dito tayo sa, sino ba tong kapitan dito na to? Kausap natin? Si John Melchor Mangusib, San Vicente de Liman, Quezon City. Teachers Village to, ha? According kay Kapitan po, tao nila ito sa barangay bilang isang taga-diklag. Diklag ng Baradong, Ilong, o ano? Okay. Kapitan John Melchor Mangusib, magandang umaga po sa inyo, sir, bago magtanghal. Good morning po, Sir Ben po. Good morning po. Sir, eto na, makikipagtulungan na lang kami sa PDEA. Malita ako, nahihirapan daw ata kayo dyan, sir, sa mga problema kapag dito may mga nagsisiga-sigaan sa lugar. Pagkatapos sa likod ng sinasabi, pinagbabawal ang gamot. Ano po Yun. inyong... Sige po. Well, actually po, Sir Ben, nabalitaan ko nga po yung nangyari na yan. But upon checking po dito po sa aming records dito sa barangay, is wala pong record yung tao po na hinahanap po nila. Ang meron lang pong record dito was na nakatala po sa ating mga BPSO office. Sino po yung itong nire-report po sa amin kasi meron po itong sinasabi ito pangalan. Ito bang pangalan na to? Ano bang alias? Allegedly, itong gumagamit daw at pagkatapos nagbebenta si Wency Montero. Ewan ko, totoong tao ba to? Kilala mo ba itong Wency Montero na to? Yes po.
Paano po nakilala to, sir? Kapag may mga kailangan po kami, hindi po namin siya totaling tao dito sa Oh, barangay. so in other words, ano ninyo to? Parang police asset o asset ninyo? Runner ninyo to or ano? Anong tawag dito? Hindi po. Wala po. Hindi po siya So, related bakit po ninyo sa- ginagamit si Wency Montero? Kasi po nagtatrabaho po siya dito sa isang parang typhoning ko. Nakakasiguro ba kayo, sir, pag rinag-test natin yan, papasa? Hindi ko po sigurado. Hindi ka sigurado. Next time, pag hindi ka sigurado, Totoy, siguraduhin mo ha, kasi baka mapahiya ka pagkausap mo. Matagal na po sa pagganitong klase mga... Kami po, pag nag-ooperate kami kasamang PIDEA, panahon pa siguro, Totoy ka pa noon, 2002 pa, ilang presidente na nakaraan. So the next time, do not leave room for doubts. Yes. You understand? If I give you something, do not stand up for this person. If you don't know that person, leave room for doubts. Laging may spasyo doon sa pagdududa para ikay hindi ka mahuhulog sa bitag ng panloloko ng iba, panlilin lang. Ganun kasimple. Okay, take it away, Carl. Alright. So, with that said, maraming salamat sa inyo, Cap, sa lahat ng mga RPs natin. Nakausap din natin yung PIDEA kanina. And with that said, dyan na tayo magtatapos sa ating programa ngayon. Sandali muna, Carl. Bago tayo dito. Ako tatapusin ko to. Hindi na po pwede to rito. Makinig kayo, ano? Okay. Pasalamat tayo. Makikipagtulungan ang pambansang sumbungan sa lahat ng mga departamento sa mga cybercrime, even sa mga PIDEA, sa mga police, sa NBI. We are now working not only that, the DICT, tsaka CICC, lahat po yan. Malaki. Ito na po yung bagay na nakakalimutan na po kasi puro po tayo politika, lalo na ngayong impeachment. Tandaan, habang nag-i-impeachment, habang umuulan, meron na pagsasamantala. Gumagana na po yung ito'y galamay na mga kartel. Ano po yung kartel? Kartel ng mga bigas na niloloko yung mga maliliit nating mga magsasaka sa mga probinsya. You understand? Yes. So, kayong mga kartel na mga sa lokal na pamahalaan sa mga lalayong probinsya tulad ng Nueva Ecija, umayos kayo. Nag-iimbestiga na kami. Hindi kami nagbibiro. Lalo-lalo na dito sa mga importasyon na to. Kuminsan, nagkakakulang-kulang ng bigas, sobra-sobra naman. So, ito yung binabantayan natin. Lahat po to, hindi po kami nakatutok maayos doon sa sinasabing politika. Merong isang babaeng daldalerang maharlika. Ay, sapatusin ko yung bibig mo na yan. Umayos ka. O di pa ako tapos sa'yo. Babae ka, hindi kita pinapatulan, pero tutuwid kita, ha? Makinig ka, kasama ka. Isa ka tinatrabaho namin at pupwede ka namin ewan. Gagawin ka lang namin storya. Maharli ka, nakikinig ka ba? Kung gusto mo talaga ng challenge, sa Bitag Live, ilalive kita. On TV, ilalive din kita. Sa sinasabing Facebook pages natin. Dahil nag-iisang pambansang sumbungan at ang Bitag Live at ang Bitag Next Generation, iisa. Iisa lang. Alam mo naman siguro anong iisa. Oh, kita nyo? Iisa. Bitag Next Generation, Bitag. Wala po kaming dinadalang apelyido. Bitag Next Generation si Carl. Taas ang kamay, Carl. Ito po, pinalakas, pinalawak, isang pambansang sumbungan. Mamaya nga pala, pupunta ka ng NBI, hindi ba? Yes. Okay. May papahuli ka? Yung sa Honda, Sir Ben. Okay. Walang katapat, walang katulad. Pinupuntahan. Maruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukompronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, ha? Huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo. Si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Kung siya accredited, illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat, walang katulad.
Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our BTAG app now. Pambansang Sumbungan, BTAG Help Desk.